So ayun guys, bali papunta kami ngayon sa Mount Calugong sa La Trinidad, Benguet. So bali ang inabot ng biyahe namin is 1 hour almost, or 1 hour and 30 minutes, para ganun yata. Hindi dahil sa malayo siya, kung hindi dahil sobrang traffic papuntang Mount Calugong. So bali Baguio to La Trinidad, okay pa naman yung traffic niya, hindi siya ganun kalayo or hindi siya ganun ka-traffic. Pero nung pagdating na namin ng Trinidad is sobrang traffic niya, grabe. Ang hirap magbiyahe ng ganun, tas ang init pa. Pero goods lang kasi worth it naman yung lugar na pinuntahan namin. Especially makikita nyo rito sa video na to kung ano yung mga dinaanan namin papuntang Mount Calugong, and ano yung mga na-encounter kong parang negative. So para sa akin kasi is yung init tsaka yung traffic lang naman. And nandito na ako sa Bukaucan. So pag galing ka ng Baguio, so pag pwede kang dumaan dito sa Bukaucan, pwede rin naman dun sa mismong town papuntang La Trinidad. So ito, dumaan ako ng Bukaucan. So ito kasi yung malapit, kasi galing pa kami ng Cap 8. Ito yung medyo fastest route para sa akin, and hindi siya ganun ka-grabe yung traffic. So yan, ito na, malapit na kami pumasok ng La Trinidad. So bali matadaanan muna namin dito is yung Bell Church, tapos La Trinidad. So ayan, Bell Church sa gilid, tapos La Trinidad. Ito na, nasa KM3 na kami, La Trinidad, Benguet. And ayan, makikita nyo naman na dito pa lang is medyo may konting traffic na kaagad, papasok pa lang yan. So pagbandang Chongsan, La Trinidad na is grabe na rin talaga. Tapos dun sa may crossing din na tapat ng Jollibee, KM4 yata, sa may Pico, yun, traffic na rin doon. Pero goods lang kasi chill lang naman yung ride ko, and okay lang din naman kasi hindi naman ako nagmamadali na pumunta ng Mount Calugong. So ayan guys, bali yan na, nakalagpas na kami. Bali KM5 na kami, pa KM6 na.
So yan, bali dito may nakakainis na nangyari. Meron yung yan, makita nyo naman, bigla siyang lumiko. Kinain niya, nag-change lane siya pero hindi siya nag-signal light. So dito paglagpas namin dito ng konti is merong nagbanggaan yata pero nakatabi naman na. So yan, yung pickup na yan is nabangga siya, wasak yung harapan niya. So hindi ko na tinignan masyado and go pa rin ako dun sa pupuntahan namin. So ito na, andito na kami sa may, papunta na kami ng Cruz yata, I think Cruz yung pangalan nitong lugar na to. Ayan, tapos actually malapit lang dito, malapit na rito is Mount Kalugong na. Pero ang ginawa ko is nagdire-diretso pa ako. So medyo malayo na yung napuntahan ko, nakarating na ako ng PMA La Trinidad na. Pero parang Campo Crame siya, ganun. Ayan, so ayan na yung Mount Kalugong. Makikita nyo nakalagay na siya. Ayan, Mount Kalugong na siya. Tapos nagdiretso pa ako nyan. Kaya ang ginawa ko, kinat ko na yung video. Tapos medyo malayo and wala rin namang magandang view doon, puro traffic lang. So ito, packet na ako ng Mount Kalugong. Bumalik na lang din kami. Is wala din kasing, hindi ko rin kasi masyadong nakita or napansin yun. Pero nakita dun sa video na tinignan ko, hindi ko lang siya actually na nabasa. Tapos yung pinakamahirap na part pa rito is sobrang tirik niya paakyat. Grabe, kapag hindi nakatono siguro yung motor mo na pang-akyatan is hindi siya akyat dito, lalo pag may angkas ka. Grabe, promise, sobrang tirik niya na paakyat na mahihirapan ka talaga. Tapos paliko-liko pa siya and kapag hindi ka talaga sanay is wala, mahihirapan ka talaga dito. Pero kasi yun, taga Baguio din naman na din ako, kaya medyo kabisado ko na rin is magliko-liko. Ayun, so yun, nakarating na kami. Bali hanggang dito lang siya, hanggang dyan ka lang pwede mag-park. So hindi ka na pwedeng umakyat pa ron is kasi nakakasarado na siya ng ganyan. So yan yung view niya. Yan, napakaganda, kaya worth it din talaga yung pagpunta kahit medyo malayo. So expected ko rito is parang yan na talaga, pag akyat mo dyan is yan lang. Pero hindi pala, kasi may paakyat ka pang, maglalakad ka pa na paakyat. So yun, grabe talaga yung naging experience, pero all goods kasi ang ganda ng view sa taas. And actually yung entrance fee nila dito is 100 per person. So dalawa yung pwede mong pasukan na yan yung isa. Hindi yan Mount Kalugong. Ito yung isa is Mount Kalugong yung pangalan niya. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng isa. Bali dito sa Mount Kalugong is 100 yung entrance per person. Yung kabila din is ganun din. 100 pesos din yung entrance fee niya. Ayan, lakad malala, puro paakyat siya. Pero goods lang din talaga kasi ayun, experience na rin, diba? Tas pampatanggal din ngayon ng taba, kaya ayos lang. So yun, medyo malapit na kami dun sa may parang entrance niya. Yan, bali ito yung bubungad sa'yo dun sa loob. Yan, napakagandang tanawin, fresh air, tapos wala siyang kalat gaano. Tapos parang halos kakalinis, araw-araw yata sila naglilinis dito, kaya napakaganda talaga ng pupuntahan nyo. Talagang wala kang makikita ng mga kalat. Ayan. So umulan kasi kahapon, kaya may mga putik-putik pa dyan. Siguro medyo malakas yung ulan dito. So yan, may store dyan, pwede ka dyan bumili, pwede ka dyan magmerienda, and kompleto naman sila sa mga pwede mong bilhin dyan sa lugar na yan. So yan, medyo pricey lang din yung mga paninda nila, pero goods lang kasi syempre nakyat pa nila yan dyan bago nila mabenta dyan. Kaya napakaganda talaga. Grabe, parang hindi mo expected na from city is meron pang ganitong mga na-preserve na lugar, diba? So marami pang ganito sa Baguio. And ito yung parang pinakauna ko ring vlog na ipopost, kasi
ito yung una kong pinuntahan eh. Yan, meron silang mga ganyan. Actually, marami silang ganyan dyan. And pwede kang ganyan. May mga pares-pares din. So, ito yung parang part na medyo mahirap pero talagang worth it eh. Kasi, pagdating mo dun sa pinakatuktok is sobrang ganda, promise. Ayan, pero sobrang hirap talaga makapunta ron sa makapanik doon kasi ang tutulis din ng mga bato. Yan, so yun, sabi din daw ng mga matatanda is etong part na to ng bato na to is from under the sea daw. So yung nung nagkaroon daw ng meteor na bumagsak dito sa Earth, parang to umangat daw to, kaya from under the sea is naging ganyan siya. Pero di ko rin sure So yan, grabe talaga, sobrang hirap maglakad dyan. Yan, makikita nyo naman din. Nahihirapan ako humawak ng camera, medyo magulo. Yan. Pero ang ganda, promise, ang ganda nung nasa taas. Pag nasa tuktok ka na, ang ganda talaga. Matatanaw mo yung siguro the whole La Trinidad, I think, or half La Trinidad. Kitang-kita mo siya dyan pag nasa tuktok ka na. So maraming ganun yung mga bato na itinatayo nila. So yan, mayroon pa naglalaro ng badminton, di ba? Pwede ka rin maglaro dyan. So yun, hindi pa natapos yun kasi meron pa kaming isa pang inakyat. Ito yata yan, pero after nito yan, goods na talaga yung tanawin. Napakaganda yan, diba? Kitang-kita siya dun sa dito pag nandito ako nasa taas. So yan, parang nilapag ko muna. Yun, ang ganda talaga, grabe. So yan na yung parang pinaka-clear view niya na nakapanik na kami, diba? Angas din. So ayun, pasensya na dun sa camera kasi medyo nawala na sa isip ko siya. Yan, ito medyo alas 4 na yata to or alas 5. Meron ng fog, or tawag nila dito is sea of the clouds na siya. So, baling nilagay ko pala yung mga pictures namin sa likod, sa pinakalas. So, ito, alam ko pa, uwi na kami dito eh. Ayan, so, yun. Thank you sa panonood and, tignan nyo na lang yung mga pictures namin. Bye-bye!